Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is operators, no? So, sa programming, meron tayong apat na klase ng operators. Unang-una yung assignment, pangalawa comparison, pangatlo arithmetic, saka yung pinakahuli, yung logical, no? So, yan yung apat na operators natin. So, pag sinabing assignments, ito yung way kung paano tayo nag-a-assign ng value sa isang variable, no? Then, kapag comparison naman, ginagamit naman to sa mga conditions, sa mga control structures natin. Para i-compare yung value ng isang variable doon sa iba. Then, meron tayong arithmetic na ginagamit natin para makapag-compute tayo sa programming. Ngayon naman, ang pinakahuli, itong logical. So, ito yung unique sa programming, no? So, this time, tututok tayo sa logical operators. So, dito sa logical operators, sabi dyan, logical operators are used to determine the logic between variables or values. So, meron tayong tatlo. Unang-una yung logical AND that returns true if both statements are true. So, ibig sabihin, kapag both result is true, ang magiging result niya is true. Kapag isa doon is false, so false na lahat, o false na yung magiging result. Then meron tayong logical OR kung saan returns true if one of the statement is true. Ibig sabihin, kahit na may isang false ka sa statement, so automatic na true pa rin yung magiging result as long as may isang true doon sa statement, no? Then meron tayong logical NOT na opposite nung logical AND at logical OR natin. So for example, kapag ang result ng logical AND natin is true at ginamitan natin ng logical NOT, so magiging false. Kapag false naman yung result ng logical OR natin or ng logical AND natin, kapag gumamit tayo ng logical NOT, magiging true yung value. So, ibig sabihin, opposite nung result. So, sabi nga dyan, reverse the result returns false if the result is true. Okay, so para mas magets nyo, gagamitin natin to sa sa isang exercise or sa isang sample program. So, dito, sa IDE natin, gagawa tayo ng panibagong code, no? Kung paano gamitin yung logical operators natin. So, gawa lang tayo ng new source file. Okay. Then, save muna natin to. Save as exercise 6. Yan. So, itong logical operators natin, i-apply natin to sa isang program kung saan magdi-display tayo ng output gamit yung tatlong logical operators natin, no? So, syempre, uunahin natin si AND. Then, after nyan, isusunod natin yung OR. Then, yung huli, i-apply natin yung logical NOT doon sa dalawa. So, simulan na natin. So, mag-start tayo sa library. So, syempre, hindi pwedeng mawala yung include IOStream natin. Include IOStream. And then, yung std natin, always remember na kahit hindi natin to ginagamit
masyado, so ilagay lang natin, no? Always remember yan. Kasi kapag lumaki na talaga yung program na ginagawa nyo, so magagamit natin yan, lalong-lalo na sa mga functions. So itong using namespace std. Then yung main function natin. Then open close curly bracket. So dito sa loob, so yung default natin na return 0. Okay, so meron na tayong frame nung program. Gagawin natin, mag-a-assign na tayo ng variable. Magde-declare tayo. So this time gagamit tayo ng boolean, no? So ito yung data type na gagamitin natin sa variable na gagamitin natin sa program. So dito mag-declare tayo ng variable a is equal to true. Always remember na kapag gumamit kayo ng boolean na data type ng variable, tandaan nyo na ang ginagamit lang dyan is always true or false lang naman. So wala nang ibang value. So hindi pwedeng 1, hindi pwedeng 10, hindi pwedeng 5. It's either true or false. Then ang result nyan is either 1 for true, 0 for false. So dito si A, i-assign natin si true as its value. Then assign tayo ng another variable B is equal to true. Then last variable C is equal to false. Okay? Yan. Ngayon naman, para makita nyo yung output ng boolean variable natin, try nating i-display si variable A. So gamit tayo ng cout. And then tawagin natin si variable A. Ayan. So kapag yan nirun natin, ito yung magiging output niya. Okay, may error tayo. So ano kaya error natin? Okay. So yung yung pagkaka-type ko sa IOStream instead na IO, so OI, no? So kadalasan talaga hindi maiwasan yung typo error when it comes to programming. So always remember yan. So IOStream, yan. So compile and run uli natin. Yan. So ito yung output nung sample program natin na kung saan nung dinisplay natin yung variable A natin na may value as true, ang lumabas is 1. Always remember na kapag nag-a-assign tayo ng value sa boolean variables, it's either true or false lang. Pero kapag dinisplay natin yan, ang magiging result is either 1 or 0. 1 means true, 0 means false. So dito, dahil true yung value nung variable A natin, ang naging result is 1. Okay? So yan yung example kung paano gumagana yung boolean variable natin. So ngayon naman, i-apply na natin yung logical operators natin. So doon sa example, kung napansin nyo, ito yung way kung paano ginagamit yung logical end natin, no? Ginagamit natin siya between two statements. So dito sa code natin, let's say i-apply natin to sa A and B. So A,
then logical AND B. So gamit si logical AND, pagkukumparahin niya kung ano yung result nung A and B. So dahil si A is equal to true at si B is equal to true, so ibig sabihin, magiging result nung logical AND natin is true. So sa output, dapat ang lalabas dyan is 1. So kapag nira natin yung program, kung napapansin nyo, dahil both true yung value ng A and B natin, so yung naging result is 1. Okay? Kapag false naman yung isa, so let's say instead na B, palitan natin ng C. Kapag nira natin yan, kung mapapansin nyo, dahil may isang false, so false na yung naging result nung output natin. Always remember na si logical AND, magdi-display lang siya ng true if both statements are true. Kapag may isang false doon, false na yung magiging result. So this time, try nating maglagay ng label. So lagay tayo ng label para sa simple indicator na ito yung example natin ng logical AND. So sa ibaba ng output natin, so mag-cout tayo ng simple text. So logical AND example. Yan. Then, dito, dahil para makapaglagay tayo ng new line sa output natin, so gumagamit tayo ng /n. Yan. /n means new line. Na kapag din-display yan, si logical AND example nasa itaas at yung output natin sa result nasa ibaba. Then, lagay tayo ng another cout sa itaas para i-display natin kung ano yung value nung tatlong variables natin. So let's say A is equal to true, then another new line. So copy na natin. Lagay tayo ng B is equal to true, C is equal to false. Yan. Okay, so nakalimutan natin yung semicolon. So always remember, every end of the line may semicolon tayo. So isa rin yan yung madalas nating nakakaligtaan kapag nagko-code. So meron tayong logical AND example. Then ngayon naman, lagay tayo ng simple concatenation nung logical AND C natin.
So let's say A logical and B is equal to, then yung result, then next another concatenation, slash n. Yeah. So itong line 12 natin, um, gagamitin natin to para i-display yung example kung ano yung magiging result ng A logical and B natin na both true yung value. Ngayon naman, copy natin to, paste natin sa baba yung example kung ano yung magiging result ng A logical and C natin, which is A is equal to true and C is equal to false. So ano yung magiging result? Yan. So this time meron na tayong example ng logical and. So nag-assign tayo ng variables for display. Okay, so lagay tayo ng another slash n or new line para ma-separate yung declared variable natin sa output. So dalawang new line yan para meron tayong spacing, no? So ito yung ginamit nating variable sa output, which is A is equal to true, B is equal to true, C is equal to false. Then yung logical and example natin, which is A logical and B is equal to 1, A logical and C is equal to 0. So yun dapat ang lalabas. So check natin sa program, run natin. Ayan. So ito yung example nung output natin, kung saan lumabas yung variable as output or text output natin sa program. And then meron tayong logical and example, which is A logical and B is equal to 1 kapag ginamit natin si logical and sa A and B. Then A logical and C is equal to 0, which is A is equal to true and C is equal to false. So ito yung result nung logical and examples natin. Okay, so yaan yung example kung paano gumagana si logical and. Ngayon naman, si logical or naman ang gagawa natin ng example. So this time, dagdagan lang natin to. So para mas mabilis, kopyahin lang natin yung line 11 to 13. Then add natin sa baba ng 13. Then sa line 14, gawin natin logical or example. Then ito or. Ngayon naman, sabi dito, si logical or returns true if one of the statement is true. So ibig sabihin, kahit may isang false dyan, true pa rin yung result. Okay? So dito, meron tayong logical or B or A logical or B, which A and B is equal to true. So automatic yan, true na ang result, diba? So dito, meron tayong A logical or C, which is A is equal to false, A is equal to true, C is equal to false, which means kapag or ang gamit natin, true pa rin yung result kasi may isang true doon sa statement. Okay? So check natin kung tama yung magiging output. So palitan natin yung symbol as double slash. Okay? So ito yung example natin ng OR. So compile and run, check natin yung output.
So kung nakikita nyo, doon sa logical or example natin, which is A logical or B, so A and B is equal to true, so 1 yung result, no? So sa A logical or C natin, which is si C is false, kung nakikita nyo yung result, 1 pa rin. Kasi si A, ang value niya is true, no? So always remember na as long as there is one true statement, the result is true always doon sa logical OR natin. Kaya 1 yung naging result doon sa logical or doon sa A logical OR C natin. Okay? So yan yung example kung paano gumagana si logical OR. So medyo siksik yung output natin, no? So dito dagdag tayo ng panibagong line. So dito na lang sa dulo. Sa line 13, dagdag ako ng another new line. Sa line 16, ganun din. Okay. So, close muna natin tong output. Save natin. Then, compile and run. Ayan. So, may spacing na tayo gamit si new line. Okay. So, mas visible na siya. Ngayon, dahil may logical end and may logical OR tayo, so, yung pinakahuli, yung logical NOT. So, sa logical NOT, ginagamit natin siya para i-oppose yung result nung logical end and logical OR natin. Which means, kapag true yung result ng logical end at ginamitan natin ng logical NOT, magiging false. Kapag false naman yung result at ginamitan natin ng logical NOT, ang kakalabasan is magiging true. So, sabi nga dyan, reverse the result, returns false if the result is true. Okay? So, nire-reverse niya yung result. So, para mas magets nyo, gawa tayo ng another example. So, copy na lang natin tong line 14 and 16 sa baba. Then, gawin nating logical NOT. Okay. So, dito, let's say logical NOT example applied to logical end. Ayan. So, apply tayo ng logical NOT sa logical end, which is ito yung example natin. So, copy natin yung 12 to 13. Paste natin sa baba nung line 17. Okay? Ngayon naman, para makapag-apply tayo ng logical NOT, so gawin nating logical NOT A logical and B. Yan. So dagdag lang tayo ng text before A logical end. And then doon sa code, maglalagay tayo ng punctuation mark. Yan. So ito yung symbol ng logical NOT natin. Which means doon sa logical end statement natin, nag-apply tayo ng logical NOT gamit si punctuation mark. Okay? So, which means, kanina, yung first output nung logical end natin, which is A logical end B, is equal to true. Nung ginamitan natin ng logical NOT, magiging na siyang false. Ngayon naman, si A logical and C natin
at ginamitan natin ng logical NOT, yung kaninang false magiging ng true, which is itong line 18 magiging 0 ang result, ang line 19 natin magiging 1. Okay? So check natin sa output kung tama yung magiging result natin. So compile and run. Ayan. So ito yung output natin sa logical NOT example applied to logical N, which is ito yung nasa itaas. So A logical N B is equal to 1. Nung nag-apply tayo ng logical NOT, naging 0. Then A logical N C is equal to 0. Nung nag-apply tayo ng logical NOT, naging 1. So yan yung example kung paano gumagana si logical NOT. Ngayon naman, i-apply naman natin to doon sa logical OR natin. So, ang gagawin natin, kopyahin lang natin tong logical OR sa line 14 to line 16. I-paste natin sa baba nung logical NOT example natin. Okay, copy natin tong logical NOT example applied to yan. Then, yung parenthesis ng logical NOT. Okay. So, meron na tayong example para sa logical NOT applied to logical OR. So, itong part na to, maglalagay tayo ng punctuation para i-oppose yung result ng logical OR natin. Yan. So, kanina, doon sa logical OR natin, yung A logical OR B is equal to 1. Diba? Ngayon naman, nung nag-apply tayo ng logical NOT, magiging 0 dapat yung result. Ganon din sa A logical OR C natin na 1 yung result. Dahil nag-apply tayo ng logical NOT, dapat ang magiging result niyan is 0. Okay? So both results are 0 dapat ang output. So check natin yung program natin kung tama yung output na 0. Ayan. So, ito yung output natin. So, logical NOT example applied to logical OR example. Okay, may typo error tayo. So, kulang tayo ng 2 between applied and logical. So, ito siya. Hindi natin nakopya. Yan. Okay na. So, compile and run lang uli natin. Yan. So, logical NOT example applied to logical OR example. So, kanina, ito yung example natin sa logical OR, di ba? Which is A logical OR B is equal to 1 and A logical OR C is equal to 1. Ngayon naman, nag-apply tayo ng logical NOT, kaya ang naging result is both 0. So, ino-oppose niya yung result. Okay? So, yan yung example kung paano gumagana si logical NOT sa programming. Okay? So, yan yung example kung paano gumagana si logical operator sa C++. Okay, so dito nagtatapos yung topic natin when it comes to logical operators. So, see you next topic. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification.